Hi guys! For today's video, samahan niyo ako sa aking ganap. So ayan nga guys, katatapos ko lang maligo at maglalagay lang tayo ng foundation sa aking pes para naman medyo fresh tayo. So ayan nga, gumagamit ako ng foundation na hindi ko sa inyo masasabi ang brand kasi is galing pa to sa Taiwan nung ako ay OFW pa. So naglalagay lang ako ng konting amount sa aking face, especially sa aking leeg guys. Sobrang nangitim ang leeg ko dahil gawa na rin ng pagbubuntis. May kasabihan nga tayo, pag lalaki ang pinagbubuntis mo, ang pangit ng nanay habang nagbubuntis. Kapag babae naman, medyo blooming daw ang nanay. So sa akin, 'di ba, ang tsaka-tsaka ko kasi lalaki ang pinagbubuntis ko. So ayan nga, pati yung leg ko nilalagyan ko para medyo mag-light naman siya guys ng kaunti. Ayan nga guys, after ng foundation na in-apply ko sa aking mukha, maglalagay lang ako guys ng medyo light na lipstick para medyo hindi naman dark yung aking lips at namamalat. So gumagamit din ako ng mga ganitong klaseng lipstick. Ayan, wala din siyang brand guys. Talagang lipstick ko lang to noon pa. Wala na akong bagong makeup for today's video guys. At so ayun na nga guys, tapos na yung aking pagpa-foundation at pagli-lipstick. So dito naman tayo ngayon sa struggle kung gawain araw-araw yung suklayin ang buhok kong pagkahaba-haba. And finally, natapos ko rin yung pagsusuklay ko ng mahabang buhok. So ayan na nga guys, o diba, aura muna ang mamita nyo habang nandito ako sa salamin. Gusto ko lang makita yung aking baby bump na 8 months na. So isang buwan na lang, malapit na lumabas si baby Brandon. At syempre guys, pag lalabas tayo ng bahay, wag nating kalilimutan magdala ng ating face mask. So ayan nga, 2 face mask ang kinuha ko kasi sasama sa akin si Ate JB. At syempre, bago tayo umalis for today's video, wag natin kakalimutan yung dala-dala nating wallet. Kasi syempre, baka may mga kailangan tayong bilihin. At eto nga yung aking Doppler na dadalhin ko sa aking OB-GYN for today's video. Dahil nga guys, hindi ako marunong gumamit. So alam niyo na kung saan ang papunta ang tita nyo. At so ayun na nga guys, for the driving na ang aking kapatid na si Dongs TV. So ayan, very thankful ako sa mga kapatid ko kasi sila yung lagi kong nakakasama sa tuwing may lakad ako. So ayan nga guys, papunta na kami sa aking OB-GYN at pupunta kami ngayon sa clinic. So alam niyo ba, medyo late na ngayon pero ang alam ko is pwede pa naman akong asikasuhin. At ayan na nga, nandito na tayo. At pagpunta ko nga dito, ayun guys, sarado na siya, Charis. Hindi siya sarado, bukas siya pero pinatay na nila ang mga monitor ng kanilang ultrasound. So ang magiging check-up ko na lang is gagamitin ang Doppler na binili ko para at the same time maturuan na rin nila ako kung paano gamitin. So ayan nga guys, very excited na ako kasi malapit na akong maglimlim. Makikita ko na yung bunso kong anak. At dahil nga nalalapit na guys ang panganganak ng tita nyo, medyo stressful na ako ha kasi 12 years gap nila ni Gian. So hindi ko alam paano ko siya iire. So wish me luck guys. Thank you sa mga nagpe-pray para sa akin.